Hindi porke nasa ibang bansa, mayaman na. Yung kakilala ko nasa ibang bansa, papakahirap. Samantalang yung mga kamag-anak dito sa Pinas, papakasarap. Hindi naman kasi ibig sabihin na nasa ibang bansa, mayaman na sila or marami na silang pera. Hindi natin alam kung anong hirap nila doon. Hindi natin alam kung gaano sila nagtitipid para may maipadala dito sa Pinas. Minsan, may mga bagay silang gustong bilhin para sa sarili nila, pero mas inuuna pa nila magpadala sa iba. Kasi para sa kanila, yun ang mas mahalaga. Minsan, ayaw naman talaga nila umalis. Kailangan lang talaga. O, sabihin na nating malaki yung sahod nila. Pero for sure, malaki rin naman yung gastos nila. Dahil iba yung cost of living sa ibang bansa. Minsan, times 3 pa. Sabihin nating may ipon nga sila. Pero nanguhuli lang naman sila. Matutulog ng walang katabi sa kama. Kakain mag-isa. Magse-celebrate ng special occasions na di kasama yung pamilya. Malamang dumadating na yung araw na hindi na nila kinakaya pa. Tapos, wala lang silang magawa. Sobrang lungkot. Yung makikiselebrate sila ng birthday dito sa Pinas, gamit ang video call. Yung kahit nandun na sila sa bansang yon, wala pa rin silang oras para pumasyal at magsaya. Kasi iniisip nila yung gastos, pahinga, o kausapin na lang sa tawag yung mga naiwan nila dito sa Pinas. Ito yung pinaka nakakalungkot. Yung ibang OFW, inaalalayan yung magulang ng iba, samantalang hindi nila maalagaan yung magulang nila na tumatanda na. Yung mga ate at kuya na walang ibang iniisip kundi mapatapos ng pag-aaral yung mga kapatid nila at maibigay yung buhay na hindi na ipadana sa kanila nung bata pa sila. Yung iba, inaalagaan yung anak ng ibang tao, samantalang yung anak nila dito sa Pinas, hindi nila maalagaan. Kasi wala silang choice kundi kumita ng pera. Yun kasi yung reality. Hindi ka gagalaw, wala kang kikitain. So pag di sila nagtrabaho, ano papakain nila sa anak nila, sa pamilya nila? Diba? Mas gugustuhin na lang nila mapalayo sa pamilya nila para lang maibigay mas magandang buhay sa kanila. Eto pa, alam mo minsan, kapag umuuwi o nagpapadala sila, kahit yung mga malalayong kamag-anak na pag di nabigyan ng pasalubong, sasama na yung loob mo, sasabi pa. Sila pa yung magigilty kapag di nabigyan lahat. Alam nyo, sana itigil na natin yung ganung pananaw. Lahat tayo may kanya-kanyang hassle sa buhay. Bibigyan ka, edi thank you. Kung hindi, edi okay lang din. Pag masaya ka na lang sa buhay na meron sila. Kasi kung tutuusin, wala naman silang responsibilidad para magbigay. Kasi may mga kanya-kanya tayong pinaprioritize sa buhay. Kaya sana, wag tayo asa ng asa sa kanila at hingi ng ayuda. Kasi sabi ko nga, hindi naman madaling magtrabaho sa ibang bansa. I-appreciate rin natin sila. Kahit isang kamusta ka o isang tawag lang sa kanila, okay na. Yung kamusta na walang kasunod na pabor ha. Minsan kasi mas na-appreciate natin yung mga material na bagay o yung mga bagay na kaya nilang ibigay kaysa sa mga sakripisyo nila. Kaya kung may mga kapamilya o kamag-anak ang nasa ibang bansa, papaalala ko lang sa'yo, kamustahin nila sila.